Sinalubong ng mga taga-suporta gayon din ng ilang ralista si Pangulong Bongbong Marcos na nasa Amerika para sa APEC Summit. Binigyang diin din niya ang halaga ng pagdalo niya sa pagtitipon kasama ang isa sa pinakamalaking delegasyon doon. At nakatutok live si Mariz Umali. Mariz. Ivan, mag-alas-3 na madaling araw ngayon dito sa San Francisco sa California at ilang oras na lamang ay formal na magsisimula o magbubukas ang 30th Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Summit. Dadalo dyan si Pangulong Bongbong Marcos pero bago riyan ay nakipagkita muna siya sa Filipino community rito. Pagkalapag sa San Francisco International Airport, dumiretso agad si Pangulong Bongbong Marcos sa South San Francisco Conference Center kung saan nagtipon ng mga Pilipinong galing pa sa iba't ibang parte ng Amerika. Kabilang sa mga nais nilang ilapit sa Pangulo ang Asian hate crimes, pati usaping pangkabuhayan. Some of them are very like jobless maybe, and then also for their housing rate right now is too expensive. So it's really hard. Kinilala ng Pangulo ang sipag ng mga Pinoy abroad na katuwang sa pagsulong na ekonomiya ng Pilipinas lalo kung may krisis. Umaasa ang Pilipinas sa mga padala ng ating mga OFW. In 2022, the health workers in Philippines injected $4.89 billion to the Philippine economy in cash remittances, making the United States the Philippines' biggest single source of remittances. Nagpasalamat din siya sa paghalal sa kanya bilang Pangulo. Ang isusukli ko na lang sa inyo ay lahat po ng aming maaring gawin upang tulungan ang Pilipinas. Kasama po kayo dyan. Sa labas naman ipinarating ng mga dugong Pilipinong rallyista ang hinaing ng mga migranteng Pilipino kabilang ang pagbibigay ng maayos at sapat na serbisyo ng mga konsulado. Kinokondena rin nila ang mismong APEC Summit dahil sa patakarang hindi raw paborable sa ilang manggagawa sa Asia-Pasipiko. Sabi ng Pangulo, mahalaga hindi lang para sa mga negosyo at investments sa Pilipinas ang pagdalo niya sa summit. Pilipinas ang isa sa may pinakamalaking delegasyon sa pagtitipon. May gera ngayon sa Ukraine, nagkagera na ngayon sa Israel. At ito po ay meron tayong mga problema sa South China Sea. Ito po ay mahalaga na makausap natin lahat ng ating mga kasamahan, lahat ng mga ating kaalyado na bansa na tumutulong sa atin. Makakatulong din daw sa digitalization ng mga transaksyon sa gobyerno ang biyahe, kung saan makikipagkita siya sa ilang tech business leaders tulad ni Elon Musk at TikTok officials. Ma-digitalize natin ang ating pamahalaan para maging mas mabilis ang takbo ng trabaho, pagbayad ng buwis, ang pagtanggap ng sweldo, lahat ito. Ivan, mamaya ay nakatakdang magsalita si Pangulong Bongbong Marcos sa APEC CEO Summit at pangungunahan din niya ang economic briefing sa mga investor sa kung ano na ang lagay na ekonomiya ng ating bansa at para hikayatin din silang mamuhunan sa ating bansa. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa San Francisco sa California para sa GMA Integrated News. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat, Mariz Umali. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.